Kumusta mga ma'am, mga sir? Shield here. Today is Saturday and papunta tayo ngayon ng Suzuki Auto Taytay para sa ating 10th PMS. And ang last nating PMS sa casa dahil after 4 months ay out of warranty na ang ating unit. So no need na magpa-PMS sa casa. Ang exact odo natin today ay 41,278 and yung PMS na gagawin natin is for 45,000 kilometers. So sobra tayong advance kasi yung last PMS natin na for 40,000 kilometers nasa ano lang din tayo ng 38. Parang ano yata itong pila natin. Parang lamay. Kaya pala ang bagal. Anyway, pagkwentuhan na lang natin yung PMS after. Okay, so tapos na tayo sa PMS. Labas lang tayo para magamit nila yung pwesto. May number pa po yan. Lang sir, saglit lang sir. Thank you. So normally pagkatapos ng PMS pagpauwi doon tayo dumadaan. Pero this time ikot tayo. Akyat tayo ng Antipolo para makita nyo naman yung uphill. Ang dami na kasi nagre-request nito pero isasabay lang natin habang pauwi. Pero hindi ko sure kung traffic ngayon sa Antipolo, no, paakyat. Maganda sana kung traffic para makita nyo kung paano tayo pag stop and go ng uphill. Anyway, kalalagpas lang natin ng casa and inabot yung change oil natin ng 3-4 something. So syempre mas mahal kaysa sa labas, pero huli na naman natin PMS yan. Actually iniisip na bago yung Petron, iniisip na namin ni Mrs. kung lalabas na ba tayo ng casa. Pero since bagong shop ng Aguila Glass, pero iba yung name. Pero since last na naman, no, ginawa na natin dito, tsaka change oil lang naman, para at least isipin na lang natin na yung matitipid sana natin sa labas is parang yun na yung cost ng insurance natin for 4 months. Kasi October tapos na yung warranty natin. So May ngayon, June, July, August, September, October. So actually parang 5 months pa yata. Actually marami pang nakalagay sa estimate natin. Merong injector cleaner, tapos merong aircon cleaner, tapos meron pang pangalan nito, engine wash. Pero pinatanggal ko lahat. Parang pag nakalagay lahat yun, parang nakalimutan ko kung magkano yung total, pero parang 1.5, almost 1.5 yata isa yung mga yun. So parang 4-5 yung tatlo na yun. Bagong Jollibee din. Daming bago dito ah. Tapos yun, nung napatanggal natin parang 3-4 something lang yung naiwan. Change oil lang naman talaga yung plano ko ipagawa ngayon. Actually yun lang naman yung required. So next PMS natin, hindi ko alam kung saan tayo. Pero iniisip ko mag-try ng iba-iba since sa labas na naman tayo. Try natin yung iba-iba, tapos tingnan natin kung ano yung experience. Though naka-try na naman ako before sa labas. Kasi yung Starex, sa labas ako nagpapa-PMS nun. So paakyat na tayo ng Antipolo. Naka-drive mode lang tayo. Pero try natin ng umikot ng Shell, ng Rapid. Ano pa ba yung mga kilala na okay.
Actually, Caltex okay din. Dun sa tatlo, ay hindi ko pa na-try yung Rabbit, pero yung Shell naka-try na ako. Tapos mas nagustuhan ko yung langis ng Caltex. Pero nun kasi diesel engine, ewan ko pag gas. So marami pa rin nagtatanong no, kung saan ba dapat magpa-PMS. Worth it ba magpa-PMS sa kasa hanggang matapos ang warranty? Ako, ginawa ko, tinapos ko yung warranty sa kasa. Pero kayo, kung saan kayo nakakatulog ng maayos. Kasi syempre mas mura sa labas, pero yung additional kasi na binabayaran sa kasa is for the peace of mind. Kung may problem sa electrical, sa engine, sa transmission, ganyan. Kasi hindi naman lahat ay covered sa kasa, no? Siyempre yung mga filter, mga bushing, hindi naman kasama yan sa warranty kasi tear and wear yan, diba? Hindi ko sure kung kita niya si Sophie. Kasama natin si Sophie. Walang traffic, so hindi tayo nag-stop and go. Tuloy-tuloy lang, gas lang. Tapos hindi naman tayo nagpepreno kasi yung gravity na yung nag-aano sa atin, nag-i-slow down sa mga curve. Naka third gear, bumaba ng second gear ngayon kasi nag-slow down tayo. Kati ng ilong ko ah. Drive-thru lang tayo sa Burger King dahil nagpapabili si Mrs. Tayo na sa Antipolo. Ayan, papasok na po tayo ng Antipolo. Tagal ko nang di nakadaan sa kalsada na to. Simula yata noong lumipat kami ng Binangonan, bihira na ako dumaan dito. So nagtatanong din kung pwede ba mag-shift to manual mode habang naka-drive mode. Si-shift tayo. Bitaw sa gas, lipat sa manual mode. Tapos gas. Yan. Na currently third gear tayo. Slow down. Hindi naman natin kailangan mag-shift. So third gear, pwede tayo mag fourth gear para hindi ganun kalakas sa gas. Hindi rin naman natin ganun kailangan ng engine brake dahil hindi naman to sobrang tarik. Fifth gear tayo. So kada shift, kapag naka manual mode, bumibitaw lang ako sa gas. Dito, makita nyo, bababa tayo, mag downshift tayo. So magda-downshift kayo kapag nararamdaman nyo medyo nabibitin yung ano nyo, yung sasakyan. Pag tingin nyo yung nagagas kayo pero hindi umaahon, downshift lang kayo. Ayan, medyo gumagaral-gal, nanginginig yung sasakyan, downshift tayo. Medyo may nginig pa rin, isa pang downshift. Ganun lang kasimple. Tapos balik tayong drive mode kung gusto nya. Tanggal tayo sa gas, drive mode, automatic na ulit. So ganun lang kasimple. Actually kung stop and go mas madali kasi kapag naka-stop kayo pwede kayong maglipat-lipat ng modes eh. Yan, stop and go na dito kasi malapit na yata tayo dun sa bilog, dun sa taas. Inner tayo, ay outer pala kasi diretso tayo kung tama ang tanda ko. Time check, almost 12 noon. And nagkape lang ako tapos isang tinapay. Kaya medyo panginig na tayo.
Siguro tapusin ko yung video pagbaba natin ng Teresa para makita nyo naman yung pababa. Plano ko gawa ng separate na video yung para sa pagdadrive, pero time consuming kasi siya and wala pa tayong nakikitang oras. Busy tayo sa anak natin. Kaya kung makikita nyo yung video natin, sobrang bihira. So pababa na tayo ng Teresa. Normally kapag palusong, bihira ako actually bihira talaga ako mag manual mode. Yung kanina, pinakita ko lang yung pag manual mode, yung paahon ng Antipolo, pero bihira ko siya gawin. Kapag pababa, lalo bihira. Kasi kahit naman naka manual mode, kumakagat ng maayos yung engine brake. Hamog ba yan? Isa pala sa di ko nabanggit, no? Pag before din mag PMS, isa sa ginagawa ko kapag naalala ko, ginagasgasan ko yung yung oil filter. Nilalagyan ko ng marka para alam ko na napapalitan. Though sa Suzuki Auto Taytay naman, kita naman yung kasa, pero minsan kasi hindi ako nakalingon during pagpapalit. So pag naalala ko, before ako pumuntang kasa, ginagasgasan ko. Pakita ko na lang yung picture dito para lang magkaroon ng markings. Tapos yun, before din pumuntang kasa, check ng mga fluids, ganyan, kung okay pa. Pero dyan kasi kanina nangyari ulit, nag top up sila ng coolant tsaka ng brake fluid, pero hindi ako siningil, wala siya sa sa breakdown. Nakita ko na lang noong nilagyan sa service. Tapos yon, check din sa engine bay kung merong tagas ba para pagpuntang kasa mababanggit na. Pero wala naman, all goods naman yung engine bay natin. Actually yung brake fluid lang kung ako lang, ayokong ipa-top up. Kasi pag nagpalit ng brakes, aangat ulit yung fluid, so pwedeng umapaw. Oh, mama, ganda ng bulaklak ng puno. Huli ko rin daan dito, wala pa yung pinturo, yung dilaw-dilaw na yan, black and yellow. Yan, traffic na, may truck eh. Ito kasi yung kung kita nyo sa Waze, sobrang nung Corbal dyan, sharp. 2 lanes siya, pero dahil sharp, bira yung nagsasabay ng liko. Padiretso yung truck, so goods lang. Tapos dito meron ulit sharp, lalo kung galing kay Teresa, paakyat ng Antipolo. Hindi siya sharp talaga yung kurbada eh. Ang sa kanya yung biglang ahon.
May nakita na akong video dyan, motor umangat yung harap na gulong eh. Ganda oh. Ganda ng bulaklak pula. Ito, ayan o. Yung ahon na yan. Kailangan pag-aahon kayo dyan at least inner lane para maayos yung kuha. Ayun o. Hindi ko sure kung kita nyo. Anyway, yun lang. Tignan natin kung kailan tayo makakagawa ng susunod na video. Hopefully magkaroon na ng time para dun sa video natin sa pag manual mode. Yun lang, drive safe and peace.